Hey Rap Squad! I hope you guys are having a really good day. So anyway, ang daming nagre-request ng video na ito. As you can see naman sa title, My Everyday Skincare Routine. So yes, basically for this video, ipapakita ko lang yung mga produkto na ginagamit ko both sa morning when I start the day and sa gabi before I sleep. So yes, yan din yung rason kung bakit ang koya mo ay walang makeup. Kasi of course, since I'm going to talk about this products, I also wanted to show you kung ano ba talaga yung naging epekto niya sa aking balat. Parang ang putla ko today. Guys, I think hindi naman po kasalanan kung maglalagay ako ng kilay. Maglalagay na rin ako ng konting lip tint para hindi naman ako mukhang maputla. Pag-uusapan naman natin yung skin, hindi naman yung kilay and lips. I'll be back. I pack. Iba talaga nagagawa ng kilay, guys, no? Kahit wala kang foundation, kahit nga wala kang jowa, carry mo nang mabuhay basta meron kang kilay. So anyway, before I proceed sa mga produkto na ginagamit ko, gusto ko munang sabihin na yung skin type ko is combination skin. Meaning, meron akong parts sa face ko, specifically yung T-zone area ko, extremely oily. Tapos yung cheeks ko naman, tsaka chin, madalas nagbabalat sila, meaning they're extremely dry. So best, kahit ano pang skin type mo, whether you have oily or dry skin, nakaka-relate ako sa mga skin problem mo, okay? Nung nagpaulan ng Diyos ng problema sa balat, naligo ako. And also, yung skin ko is very acne prone. So actually, may mga times na hindi ko nga malaman kung ano ba yung nagkakos ng acne ko. Pero ngayon, it's getting better. I do get occasional pimple breakouts, pero hindi na ganun kalala. I think yung problema ko na lang ngayon is yung mga acne marks ko. As you can see, meron pa akong mga red marks, but it's so much better na than my skin before. So yun, kung meron kang mga skin problems, whether you have oily or dry or combination skin, tapos acne prone ka pa, then I suggest you try these products or you try this routine since yung mga products din naman na to ay very affordable, very accessible since available sila nationwide sa ating mga local Watsons, department stores, and Mercury Drug. Also supermarkets. So yes, let's start. Una, of course, pagkagising ko, I will take my shower and I use this for my face. Clean and Clear Active Clear na Acne Marks Cleanser. Ang unang kita ko dito na intriga ko kasi 'di ba most products they target yung mismong acne. But this one it targets yung acne marks. And if you read further information, sabi niya it helps fight acne causing bacteria. Umasa ako sa kanya, binili ko siya dahil sa mga claims niya na yon. And I have to say this one is a keeper. I swear parang after 3 days of using this, hindi na ako nagkakaroon ng further acne and napapansin ko na unti-unting naglalighten or nawawala yung aking mga acne marks. So yes, mabilis yung pag-stop niya ng production ng acne. Like in a snap lang na gano'n. Carry na niyang pagalingin yung acne mo best. Pero yung acne marks mo, kiniklear niya yon slowly but surely. So I forgot the price of this product. This is for sure less than 200 pesos. Actually, sige, pupunta na lang ako sa Watsons. Tapos, hahanapin ko bawat isang products. Tapos, ilalagay ko yung price somewhere dyan sa screen when I feature a product like this. So, yes, isa to sa aking mga secrets. And I really do highly suggest that you guys try this one out. So, syempre, after kong mag-facial wash from the shower, ako ay magto-toner. Ito yung Pond's White Beauty na toner. And wala lang, simpleng toner lang siya. I don't think na nagpapaputi talaga siya ng face. Pero what I can say about this, it really removes yung mga residue ng mga soap sa aking face na hindi ko nabanlawan. Or later on sa night, tatanggal din niya yung mga makeup na hindi nabura ng aking makeup remover. Medyo matapang siya, so I don't soak my cotton ball. Konti lang yung ginagamit ko tapos ini-spread ko lang siya all over my face in a circular motion. So guys, when applying pala toner or even moisturizer, dapat circular motion pataas, okay? Kasi kung pababa or rumble-rumble yung ginagawa nyo sa face nyo, may tendency na yung bacteria is mag-spread palalo and magsasag yung skin nyo sa face. So, syempre, ayaw natin yon. So, dapat circular motion pataas. Next thing that I do is I apply this all over my face. Ito yung Celotex Sun Care na matte moisturizer. Take note about that. Matte
moisturizer. Kasi meron silang isa nito na hindi matte and hindi nyo yun kailangan if you have oily combination skin. So, kung nagtataka kayo kung bakit ako nagmo-moisturizer, oily nga yung ibang parts ng skin ko, that is because kung oily yung skin mo, the more na kailangan mo mag-moisturizer. So, yung logic daw behind doon is, kaya daw nagpa-produce ng mas maraming oil yung face mo is because napapansin niya na tinatanggal mo yung oil. Tinatanggal mo yung oil using, of course, yung mattifying facial washes, toners, creams. So, kapag na-feel ng skin mo na wala na siyang oil, mas lalo siyang magpaproduce. Kaya, even if you have oily skin, gumamit ka ng moisturizer best to balance out your natural pH level. And ayun, believe it or not, hindi ka magiging oily ng super duper. Tapos guys, this specific moisturizer has SPF 30. So, mataas na yon. And I usually use this under my makeup. Pero of course, pinapatuyo ko muna siya. I will let it set on my face before I apply my foundation or my primer. So, basically, ayun yung ginagamit ko sa morning. Yes, tatlo lang. Ayokong gumamit ng masyadong maraming products because I don't want chemicals to clash sa aking face. And I don't want to risk yung irritation ng aking face. Pero kung wari, napawisan ako, tapos gusto ko ulit mag-shower, ginagamit ko lang ulit yun. So, syempre, sa gabi, pagkatapos ng aking pag-aura-aura, gusto ko naburahin ng aking makeup sa mukha. And alam nyo ko, kilala nyo ko guys, mahilig ako sa talagang matitibay, malalakas, full coverage, foundation, patong-patong na kanto, at kung ano-ano pa. Kaya kailangan ko talaga ng heavy duty na makeup remover. Ang dalawa. Una is itong Pure Derm na Argan Oil. I mixed this one with this coconut lip and eye remover. So before, gamit ko yung sa Etude House na lip and eye remover nila. Pero always out of stock. So, same size lang sila, same effect. Pero ito nga lang is may scent. Pero yung scent naman niya smells very natural. So wala akong problema doon. Pero of course, if sensitive ka sa mga scent, baka hindi to okay sa'yo. Tapos ginagamit ko tong wipes, tapos nilalagyan ko ng oil. And I wipe it all over my face lang. So ang ginagawa nila is tinutunaw talaga nila yung makeup. Kaya hindi mo na kailangan i-rub ng todo-todo yung makeup sa face mo. Unlike kapag ginamit mo lang alone itong wipes, for sure, i-rub mo talaga yan kasi hindi siya matatanggal agad. Pero pag ginamitan mo na ng oil, tutunaw talaga yung makeup. Tapos, konting wipe lang, tanggal na siya. And after that, hindi lang ako nagsastop doon. Of course, nag-wash ulit ako ng face para matanggal pa todo-todo yung mga natirang makeup. At gumagamit ako nito. Ito yung Pond's Men Energy Charge Facial Wash. Ginagamit ko to kasi gusto kong maging kamukha si Sian Lim. Joke. Heavy duty siya, guys. Heavy duty pero hindi niya kino-compromise yung sensitivity ng iyong skin. For sure, nabubura talaga nito lahat ng mga natirang makeup na hindi kinaya ng oil. Tapos guys, may instant effect siya. Malamig siya sa skin and kapag binanlawan mo, as in magiging bright yung face mo, best. Tapos yung mga pores mo liliit. I've been using this product for so long na. Nagpapalit-palit na ang aking skincare routine. Pero balik pa rin ako ng balik dito. Girls, kita nyo naman, di ba? Pond's Men. Pero hindi lang men ang pwedeng gumamit nito. Pwede din to sa girls. Yung mga skincare naman, I don't think na dapat nilalabelan sila for men and for women. Kaya lang may nakalagay na men dyan is because of its scent. Amoy lalaki siya. Pero hindi naman yung lalaking mabaho, guys, ha? Amoy pogi. So yeah, I think even if you're a girl like me, pwede kang gumamit nito. Then after using the Pond's Men Facial Wash, of course, I apply toner again. Ito lang ulit yung Pond's White Beauty na toner. Tapos nagmo-moisturize ako. Now, yung moisturizer na ginagamit ko, I don't need sun protection anymore kasi matutulog na lang ako. Kaya ito lang yung ginagamit ko. Ito yung iWhite Korea na Aqua Moisturizer. Whitening Vita. Mura lang to. And guys, meron pa siyang presyo. It's 179 sa Watsons yung ganito kalaki. I think meron pa nga tong sachet. You can grab those if you just wanna try it. Tapos this one is color blue. Pero wag kayo mai-intimidate. Kasi kapag in-apply nyo naman siya sa skin nyo, mawawala na yung color. Favorite ko dito though is yung amoy niya. And yung pagka-moisturize niya sa skin ko. Tama lang. Saktong-sakto. That's another step that I do for my skincare. 2 to 3 times a day, nag-exfoliate ako ng aking face using this one. Again, iWhite product na naman siya. Ano ba to? 2-minute Whitening Miracle Special Wash Off Mask. Basically, itong product na to, para siyang paste. Pero sobrang bango din niya. Tapos, isa-spread mo siya all over sa face mo. And then, magtutubig siya after, I think, 2 minutes. Massage your face again in an upward circular motion. Tapos, ayun, maglalabas siya ng parang mga
parang mga libag, in which could help you in exfoliating your face. So guys, kailangan natin mag-exfoliate kasi kailangan natin tanggalin yung mga dead skin cells sa ating face. Kasi yon yung nagkakos nung parang patchy-patchy sa ating makeup. Nagkakos din siya ng further acne breakout. And sila yung naghihinder ng ating pagpapaputi. So guys, di ba, paano gagana yung ating mga whitening cream, whitening product kung na-apply lang natin siya sa outer layer in which patay na. Okay, dead skin cell na yon. So kailangan natin yon tanggalin. And this one is very gentle and that's all you need. Hindi mo kailangan yung mga harsh na exfoliating product kasi it could further irritate your skin. Okay? Tapos, another thing that I use before, all the time ko itong ginagamit. But now, medyo hindi na kasi nga, hindi na ako nagbe-breakout masyado. Ito lang yung benzoyl peroxide na 5%. This one, medyo mahal. I think 300 plus to. Pero it's worth it kasi all you need is a pea-sized amount. Tapos, i-apply mo lang siya sa spot ng acne or pimple mo. So, marami siyang percentage. Pero I suggest 5% lang kasi may tendency na baka ma-irritate yung skin mo. And what I noticed when I use this one is kapag magkakaroon ako ng pimple, yung parang patubo na, pag nilagyan ko, the next day, wala na siya. Sa existing pimple naman, kapag nilagay ko, the next day, hinog na siya. As in, carry na niyang pumutok sa sarili niya, best. Now, for facial masks, wala akong regular na mask na ginagamit. I love to try different masks all the time. Pero iniiwasan ko, guys, yung mga moisturizing masks. Kasi yung mga mask na ganun, I think they tend to over-moisturize your face. And ayun nga, even though it's important to moisturize our face, lahat naman ng sobra ay mali. Pag nagmamask ako, gumagamit ako ng mga whitening mask. Kasi for me, sakto lang yung moisturizing properties niya. And yes, gusto ko lang i-brighten up yung aking face. Gusto ko rin matanggal ang aking mga acne marks. So, ayun na pala. Tapos na, guys. See, that is everything that I use on my face. I hope nasagot ko lahat ng inyong mga katanungan. And kung meron pa kayong additional questions, feel free to comment them down below. And I would be more than happy to answer them for you guys. So yes, if you enjoyed this video, then click the thumbs up button. And also, join my rap squad if you haven't already by subscribing to me. And yes, share mo na rin tong video na to para sa mga friends mo na naghahanap ng perfect skincare routine na affordable lang. I hope to see you guys again on my next videos. Mwah! If I'm taking shotgun, let me ride it with you, with you.